Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga Dabarkads. At tunahin na nga natin itong naging post ni Boss Joey De Leon kaninang umaga lamang. So meron po siyang panibagong pinaint at this time, apple naman, nung nakaraan atis, tapos pineapple. Ngayon naman mga Kadabarkads ay apple po. So, sure, lalagyan to ni Boss Joey De Leon ng caption na naman. Lalagyan na naman ito ng mga word na pinag-connect-connecta na naman ni Boss Joey. So, meron itong caption na, bakit pa apple ang laging pinagdidiskitahan pag may debate tungkol sa ating pinagmulan na naunang pagkain? May nagsasabing sa ape daw at may nagsasabing sa people din, Adam and Eve. Kaya para walang away, pinagsama na lang ang app at people. At tinawag na apple. What do you think? So ayan, meron na naman pong napag-connect si Boss Joey De Leon tungkol sa apple, ape and people. Para nga naman wala pong away at wala nang pagtalunan, pinagsama na lamang po ni Boss Joey doon sa apple. So, monkey and Adam and Eve. So, ang galing Boss Joey, nakakatuwa, nakakalibang yung kanyang pagko-connecta ng mga words. Nakakatuwa, no? Ibang klase, napakahenyo talaga nitong si Boss Joey De Leon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bagong music video na inilabas po ni Atasha Mulak para po yun sa kanyang bagong single na Handa Na Ba Ako. So nakita ko nga po yung music video ni Atasha Mulak and sobrang ganda mga Kadabarkads. Wala po akong masabi kundi napaka-talented ni Atasha Mulak. Wala pong tapon sa Mulak twins, no? Maging si Andres. Grabe, ang daming good feedback, good comment na nakuha po ni Atasha Mulak dahil sa music video na to. And syempre, doon sa kanyang music single, no? Yung panibagong single niya po. Nakaka-LSSS mga Kadabarkads. Last Song Syndrome. So, nang marinig ko nga to, parang umaalingaw-ngaw sa isipan ko, sa tenga ko lagi. Kaya ang ginagawa ko, nakakanta ko na siya mga Kadabarkads. Nakakatuwa. Then, ito nga yung mga komento ng mga netizen o casual netizen. OMG, siya pala kumanta nito. Ang galing niya at ang ganda ng kanta niya. Go, Atasha. Sabi pa ng isa, wala talagang tapon sa Mulak twins. Both pretty, handsome, and super talented. Congrats, Atasha. Ganda ng song. Then sabi pa ng isa, this MV is a work of art. Atasha, your voice is so soothing and heartfelt. And the way you deliver every lyric with such emotion is just mesmerizing. The cinematography, styling, and overall production are stunning. It all perfectly complements your elegance and talent. It's inspiring to see you shine in your own way, and this song just proves how much you have to offer to this industry. So proud of you. We love you so much. Then sabi pa ng isa, golf, basketball, soccer, volleyball, swimming, dancing, acting, karate playing, piano. Grabe, multi-talented raw itong si Atasha Mulak na siyang tama. Totoo mga Kadabarkads. So ilan lamang po yan mga Kadabarkads sa napakagandang komento ng mga netizen dito kay Atasha Mulak dahil sa kanyang panibagong music video and single, no? You know what mga Kadabarkads, since Evie, I really like Atasha Mulak. Napakasimple niya po na bata. The way she eat, grabe po, napakasimple lang din na mahilig sa kanin. So nakakatuwa kasi kahit na
nagaling siya sa mayamang pamilya, kilalang pamilya, magaling po siyang makihalubilo at makibagay. And most importantly, napakasimple po ni Atasha. Kaya naman, congratulations sa bagong single. Samantalang pag-usapan naman natin mga ka-Dabbercads, etong ganap po kahapon, pakalabas po ng mga Dabbercads natin sa Bulaga. So nagkaroon po sila ng get-together kasama po si Tito Soto. Kumain po sila sa labas, kasama po dyan sila Maine Mendoza, si Miles, si Raisa May, si Jose Manalo, si Wally Viola, kasama po nila si Tito Sena, and syempre si Alan Kay at ang iba pa pong mga taga Bulaga. Nakakatuwa lang kasi kahit di na po natin nakikita si Tito Soto at abala po siya sa campaign niya para po sa pagtakbo, sa pagkasenador, eto at may time pa rin po siya para makipag halubilo and makabanding po ang ating mga Dabbercads. And nakita ko nga dun mga Dabbercads na sobrang na-miss po nila si Tita Sen, lalo na po si Raisa May. Talagang inakap niya po at nagmano siya kay Tito Soto, and syempre niyakap din po ni Jose Manalo si Tito Sen. Grabe ang pagka-miss ng mga Dabbercads po sa kanya, no? Nakakatuwa. Kasi parang ama na po nila, etong si Tito Soto pag nasa Bulaga po sila mga Dabbercads. Father figure nga po itong si Tito Sen. Yung ibang Dabbercads nga natin mga ka-Dabbercads emosyonal kasi syempre na-miss po nila ng sobra si Tito Sen. Hindi po sila sanay na wala ito sa Bulaga. And speaking of Tito Soto, eto't pag-usapan naman natin ng tungkol po sa kanyang pagtakbo sa pagkasenador kasi binabati ko sa naman po siya dahil po dyan sa Pepsi Paloma movie na yan. Sabi po dito ng isang netizen na nag-post sa Facebook ko, totoo po bang kayo ang nasa likod? Bakit nag-file ng kaso ang kapatid nyo kay Derek? So, siya po, si Tito Soto, ang tinuturo na nasa likod raw ng pag-file ng kaso nitong si Bossing Vic Soto. Dapat naman talagang mag-file ng kaso mga ka-Dabbercads kahit walang nasa likod ni Tito Sen kasi pangalan na po ni Bossing Vic Soto yung naapektuhan. Sabi pa niya dito mga ka-Dabbercads, so bakit po ayaw niyong mapanood ng taong bayan ang live story ni Pepsi Paloma? Mayroon po ba kayong kinatatakutan? Kung wala, bakit hindi niyo hayaan taong bayan na humatol sa pelikula ni Direk Daryl Yap? Grabe din ano? Unang-una, hindi po hinahadlangan ng mga Soto ang pagpapalabas ng Pepsi Paloma. Ang hinahabla lamang po ni Bossing Vic Soto ay yung pangalan niya, yung pagkakadawit po ng kanyang pangalan doon sa pelikula. Wala po silang pakialam dyan sa pelikulang yan, kundi hindi dinamay po yung pangalan ni Bossing Vic Soto. Yun lang yun. Pangalawa, wala pong kinatatakutan si Bossing Vic Soto kung mapanood itong buhay ni Pepsi Paloma. Ang kanya lang pinaglalaban ay yung kapakanan ng kanyang pamilya dahil nadamay nga po yung pangalan ni Bossing Vic Soto dito. So magpalit kayo ng pwesto ni Bossing Vic Soto. Anong pakiramdam kung pangalan mo na mismo ang nayuyurakan? Tapos tsaka ka mag-comment ng ganito. So paano mga ka-Dabbercads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.